tigil sa buhay na nagpaalam na, ngunit hindi kailanman nagpabaya sa paggabay sa atin. Ako si Aki. Gusto ko lang ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Pinanganak ako sa Maynila. Nag-iisang lalaki sa aming tatlong magkakapatid. Si Mama, iniwan na kami ng ilang buwan matapos ipanganak ang bunso kong kapatid na si Jana. Kaya si Tatay na lamang ang aming nakasama habang lumalaki. Ako lang ang inaasahan ni Papa sa pagbantay sa aking mga kapatid kapag siya'y papasok ng trabaho. At binibili na lang kami sa kapitbahay na tingnan-tingnan. Menor de edad pa lang din kasi ako noon. At wala din kaming ibang kamag-anak dito sa Maynila. Mahal na mahal kami ni Papa. Sa kabila ng pagod sa trabaho, di niya kami pinabayaan. Di siya nawawala kapag kailangan ng magulang sa school. Kapag inaaway kami ng mga bata, kinakausap niya ang mga magulang nito. Mabait si Papa. Kahit naging salbahe sa amin ng ibang bata, kailanman di niya kami tinuruan na maging salbahe at makipagbasag ulo. Higit sa lahat, di pinaramdam ni Papa na kulang kami dahil siya ang naging ama at ina namin. Isang araw, nagkasakit si Papa. Mataas na lagnat, matinding sakit ng ulo. Ganun pa man, pinipilit niya na pumasok pa din sa trabaho. 3 araw na ang lumipas, di pa din nawawala ang lagnat ni Papa. At sumusuka na din ito sa tindi ng sakit ng ulo. Pa, huwag ka po munang pumasok. Pagaling ka po muna. Ika ko. Alam mo naman, Nak, walang hindi kayang gawin si Papa para sa inyo. Bukod pa dun, gusto kong makaipon para makapunta tayo sa Star City sa Pasko. Halika kayo dito. Niyakap niya kami ng mahigpit. At nagbirong, ayan na, malakas na ako. Huwag kayong magpasaway kay Kuya. Dadala ako ng burger pag uwi ko. At agad na siyang umalis, papasok ng trabaho. At di namin inaasahan na yun na pala ang huling yakap sa amin ni Papa. 8:00 na ng gabi. Wala pa din si Papa. Kinakabahan na kami dahil kailanman hindi pa umuwi si Papa ng ganong oras. Pumunta ako sa tindahan, di kalayuan sa amin, upang makitawag. Tinawagan ko ang pinagtatrabahuan ni Papa. Ngunit walang sumasagot. Bumalik din ako kaagad sa bahay dahil walang ibang kasama ang 2 kong kapatid. Nang makarating ako sa bahay, di ko pa man nabubuksan ang pinto, narinig ko na ang boses ni Jana. Tinatawag si Papa. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo si Jana sa pintuan ng kwarto. Kinakalampag ito habang tinatawag si Papa. 2 taon pa lang siya ng mga panahong iyon. Inakala ko na dumating na si Papa. Ngunit, nang buksan ko ang kwarto, ang pangalawang kapatid ko lang ang nandoon, mahimbing na natutulog. Wala pa si Papa eh. Sambit ko habang binubuhat si Jana papasok ng kwarto. Wala, Papa? Uwi, Papa. Pasok dito. Bulol na wika ni Jana. At nang hiniga ko si Jana sa kama, nagmamadali siyang tumayo at masayang sinisigaw ang Papa
habang nakaturo sa pintuan ng kwarto. Papa! Papa! Ngunit wala pa din doon si Papa. Ilang saglit lamang dumating ang katrabaho ni Papa at tumambad ang masamang balita. Wala na si Papa. Di ko na ididetalye kung anong nangyari. Pero iniwan niya na kami. Sa gabi ng burol, naglatag lang kami ng banig sa mismong harap ng ataol ni Papa para matulog kaming magkakapatid. At nang magising ako, pag-unat ko, nakita ko si Papa. Nakaupo sa ulunan naming magkakapatid. Nakatingin sa amin. Napakalinaw ng mukha niya. Sa una, akala ko'y panaginip lang. Kinuskus ko ang aking mga mata. Si Papa talaga. Di ko na naiwasang umiyak. At nang punasan ko ang aking mga luha, nawala si Papa. Lumipas ang araw, nailibing na din si Papa. Napilitan na rin akong huminto sa pag-aaral para maalagaan ang aking mga kapatid. Sa katahimikan ng pananghalian, habang nagliligpit ng hapagkainan, ginulat ako ng malakas na hagik-gik ni Jana na tila may kalaro. At nang silipin ko sa sala, naabutan ko si Jana. Nakaharap sa upuan, nakataas ang dalawang kamay na tila'y nagpapabuhat. Tinawag ko si Jana. Jana, ano yan? Papa, laro kami. Buhat, Papa. Halos araw-araw, tila nakikita ni Jana si Papa. Tinuturo niya ito sa amin. Minsan nasa kwarto, sala, at kung minsan sa palengke. Lumipas ang taon. Sa awa ng Diyos, naging maayos ang buhay naming magkakapatid sa kabila ng pagiging ulilang lubos. Kasabay nun, wala nang pagpaparamdam si Papa. Ngunit, nung ako'y nagkasakit at nag-iisa sa bahay, nasa 30 anyos na din ako noon, muling nagparamdam si Papa. Di ako makabangon sa sobrang taas ng lagnat at matinding sakit ng katawan. Habang nakatalukbong ng kumot, gawa ng matinding lamig na nararamdaman ko, ako'y nakaramdam ng haplos. Malamig na haplos sa aking ulo. Sinilayan ko ito sa aking kumot. Nakita ko ang isang anino ng lalaki nakaupo sa aking ulunan. Sa sobrang banayad ng pagkakahaplos sa aking ulo, agad akong nakatulog. Ngayong 43 years old na ako, may kanya-kanya na din kaming pamilya magkakapatid. Pinagpapasalamat ko ang gabay ni Papa. Maaring wala ang katawan niya, pero di niya kami iniwan hanggat sa naging maayos ang buhay naming magkakapatid. Ikaw, naniniwala ka bang nakabantay pa din sa'yo ang mahal mo sa buhay na namayapa na?